Philippine stock market weekly update where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market in comparison of what's happening on other markets out there. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Meron din akong Facebook page, search for the Riddle Fund Manager PH. So ang theme natin for last week is the 6,000 tug of war. Nang 6K, bumagsak. So last week bumagsak ulit siya, or I should say kahapon or nung nakaraan ata to, no? Basta taas baba. Earnings versus economic headwinds. So nagre-report na ng earnings yung iba't ibang businesses. Ayan, may mga blue chips na nag-report. So may mga may mga growing pa din. Meron namang mga bagsak, no? Tulad ni sino ba itong mga latest? Ito Globe. So si Globe, I think nasilip ko ata to kanina, bagsak. Although yung kanyang revenue is growing. JFC, sinilip ko kanina, bagsak. So malamang sell down ka na naman. Ang laki nga ng binagsak niya eh. I'm not sure ba't siya bumagsak, di ko ba nababasa yung report. Nickel, nasa mid cap, bagsak. And then ayun lang yung mga blue chips so far. Ito pala ASEN, nagrarally siya recently and may earnings growth siya. Siyempre, pipitikin na naman yan. Di ba? Magpapasakay. So, earnings versus economic. Meron bang economic headwinds na nangyayari? Kasi puro laman ng balita ngayon, puro politics eh. Ang lupit mo talaga, Pilipinas. Samot-saring economic headwinds na yung nangyayari sa'yo. Puro politics yung pinatupag nyo. Malupit ka talaga eh. No wonder walang sentiment ngayon sa Pilipinas kasi nasobran sa politics tsaka corruption ng Pilipinas. So weekly market summary, a fragile recovery, which is true. Diba? Ang hirap mag-recover niyan. Lalo na kaka-report ng GDP below 3%. BBM, anong gagawin natin? Remember yung full-blown na inflation, mangyayari yan sa second quarter, yung epekto ng Middle East. So, baka mag-negative growth tayo sa second quarter. Tapos, puro politics yung laman ng ng Philippine headlines. Ang lulupit nyo talaga. Grabe. So, nag-rebound siya ng konti to close Friday. Ngayon, dyan lang siya. Hindi siya makangat-angat. Matapos ang ilang linggong pagbagsak, nakakita tayo ng relief rally. Walang rally eh. Wala. False breakout. Pag may nagrarally, may mga nagsisell. Gayon pa man, nanatiling shaky ang sentiment. Dahil sa 1Q, sabi ko sa inyo eh. Shit na pag nag-report yan ng GDP, sell ulit yan eh. Ang masama niyan, below 3%. Grabe, no? Lahat ng economic indicator, record-breaking under BBM. Talagang BBM, anong gagawin natin eh? Pinipigilan ng matinding inflation at mabagal na paggasta. Gobyerno, nagtitipid ba talaga gobyerno or may mga pa rin, no? May mga corruption pa rin dyan? Yun yung matinding tanong dyan, di ba? Kaya nag-briefly touch tayo sa 6,000. Wish ito ba't nagtatagalog to? Alam ko English dapat to So nag-briefly touch tayo sa 6,100 level midweek. Nagkaroon ng profit taking kasi nga nilabas yung GDP growth, no? Tapos ang peso ayaw na niyang bumaba sa 60 pesos. So very weak ngayon ang Philippine economics. Ngayon ang tanong, buong mundo ba ganyan? Or tayo lang? Eto ang sagot dyan, no? Tayo lang. Ayan, no? Ay, nako. Pilipinas, negative 1%.
US market pabulran no. QQQ 16%, S&P no 8%. Yung total return since 2021 malapit na akong abutan ng QQQ. Siguro in the next coming weeks or this week abutan na niya ako. Emerging market sobrang lakas pa rin. International malakas pa rin. Southeast Asia medyo na-stack up din yung Southeast Asia no. Hindi na sila umalis sa 7 to 8%. Total world 10%. Dito pa lang Alam mo nang walang mali Pilipinas lang talaga And my personal dividend retirement portfolio is still on the green pero hirap din siyang umangat again because walang sentiment sa sa stock market. So kailangan ng matinding outlier para or outlier stocks on my portfolio para talagang para talagang umangat siya, no? Ang tanong, quit na ba tayo sa Philippine stock market? Talon na ba tayo sa US market ganyan? So ako hindi. Yung gantong stagnant na-experience ko na 2022. 2023 nagrarally nga yung US noon. Ang lakas nila pero I end the year 5% lang. Pero in the succeeding years bumawi siya, di ba? So ba't siya nakabawi? Kasi despite all of these bad noises, economic headwinds, ganyan, BBM anong gagawin natin, bad sentiment, ako I don't stop in chasing for opportunities. So how do I chase for opportunities? Magabang ka ng mga nire-report ng mga businesses, ganyan. And nire-rebalance ko lang yung portfolio ko para para maposisyonan ko yung sa tingin ko magiging opportunity or attractive opportunities na possible mag-drive ng portfolio value ng aking investment in the coming quarters. Hindi man ngayong taon na to, but maybe baka next year or the other years, ganyan. So yan as long as you're chasing for investment opportunities, darating at darating yan, is just a matter of time, okay? And that's based on my personal experience, no. If you are buying undervalued, profitable, cash flowing businesses, pays dividends, hopefully ni-increase nila every year, and hinold mo yung ganong klase ng portfolio, good things will happen to your portfolio eventually, di ba? Kasi ang sentiment, while yes, bad siya ngayon, mabilis magbago yan, no? From bad, papuntang good, ganyan. Same thing with sentiment sa mga stock, maaaring di sila pinapansin ngayon. Hanggang sa bigla silang pitikin, nang hindi mo namamalayan. So, doon na tayo sa blue chip stories. Monde, 35% jump in Q1. So, maganda yung nireport na Q1 ng mga consumer staple except for URC. Siya ngayon yung laggard. And ayan so kaya gumaganda ngayon si Monde or maganda yung kanyang price action. Na ito yung isa sa mga pinosisyonan ko as I discuss on my Patreon this year, no. So binili ko siya kasi I think yung impairment losses niya halos na factor in na lahat, no, sa kanilang meat alternative business. So far okay naman yung kanyang Q1. Magkakalaman yan sa Q2 kasi andun yung full-blown effect ng inflation tsaka yung matas na gas, ganyan. ASEN nagrarally din. So pinipitik siya kasi nagre-report na naman siya ng earnings growth, pero ito yung tanda nyo kay ASEN, a lot of this earnings growth is driven by massive leverage, no? While yes, nagre-report ka ng growth tulad nito, kung yung leverage naman niya hindi bumababa, eventually magbabackfire sa kanya yon. Just like what happened dati, ayan. So nagrally siya dito dati kasi report ng earnings growth, pero a lot of those are driven by leverage. Madaming na-excite, so ang ending bumagsak siya ng malalim. And for sure, madaming naibit yan dati, expecting na or hoping na ito mag-rally ulit para makalabas sila, di ba? SGP
So maganda rin yung sentiment ngayon sa stock na to kasi utility stock and tumaas yung kanilang MAR and madaming hopeful ibalik na niya yung kanyang dividends per quarter. BDO, ha? Tumatas ba ngayon yung bangko? So BDO, chill lang sila, siguro tinitignan yung yung Q2. Ano yung mananaig doon? Tatas ba yung kanilang net interest margin para mag-drive ulit ng profit growth or lalaki yung kanilang provisions on losses kasi madaming hindi magbabayad ng utang kasi naipit na sila sa current economic environment. So yung action sa mga bangko, I think Q2 pa yan mag-start. ICT syempre maganda yung nireport nyo na Q1. So ayun all-time high pa rin. And mataas ngayon yung 'di ba, yung dolyar against PHP. So nagbe-benefit din siya doon. Jollibee, bahagyang bumagsak. Nako, lalo na ngayon nag-report ng plunge in first quarter. Malamang sell. Hindi ako magtataka, bumalik yan sa 100 or even lower. SM na natiling neutral. Wala. So, tinatanggal ngayon ng premium yung mga blue chips. So, parang gusto nilang i-trade ngayon yung mga blue chips at lower multiple. So, eto, I wouldn't be surprised. Benta pa yan ng ibenta. Globe, patuloy ang focus sa tower sale. Bangit nga nung Q1 nila eh. So, malamang dito makakuha ng sentiment ulit for the second quarter. URC. So, pangit yung Q1 nila. So, ngayon, ang i-monitor is 2Q. So, ito yung pinaka-laggard sa consumer staple. Okay, yun yung stock price niya, sinesell. And then, TEL, defensive play dahil sa kanyang stable dividends. So, si Globe nag-report na ng lower Q1. Ang tanong, how about TEL? Diba? Parehas lang ba sila? Baka nag-report na. Wala pa. Okay. Now, doon na tayo sa mga mid-caps. Maynilad. Pinakamainit na stock ngayon. Actually, mas mainit si pero hindi siya pinapansin, si Manila Water. So, Maynilad, since IPO, nag-rally din naman siya, Pwede na. Pero, Manila Water, nag-report to ng latest Q1 niya Maganda pa rin Ano ba November na ito? Ito yung November niya So, ganoon din, nag-rally din. Nag-all time high din siya. So, MEG, inire-recommenda bilang buy on pullback. So, maganda yung report ni MEG sa Q1 and I think still very grossly undervalued assuming mag-continue yung momentum niya. So eto trading around 3x ata na PE and Ali is trading around 6x. So kung magpapantay or kung papantayan man ni Meg yung multiple ni ni Ali, pwede tong pitikin, di ba? Easy double papuntang 4 pesos. Kung makakuha siya ng sentiment. Ang problema kasi, pahit yung sentiment ngayon sa property sector. Converge, buy on support. So, Converge, buy on support, pero para sa akin dito 8 pesos para tumas yung yield niya, Kasi nga, kino-consider ko siya sa utility stock. Kasi pag bumalik siya rito, I think papalo ata ng 6% yung yield niya. Okay. DMC, nag-report ng 4.9 billion net profit Q1 which is lower than last year a little bit, pero Q1 kasi in-expect ko magre-recover yung earnings neto same thing with SCC, but I guess they failed to deliver kaya di rin ganun ka-okay yung sentiment ngayon dito. Diyan pa yung call contract bidding ng SCC. So, DG Plus, like I said, ano pa to? Hanggang Q3 pa to. Siguro hanggang Q3 pa to na sell ng sell, Hindi siya makuha ng sentiment. Kasi nga, this year, makikita na yung epekto ng regulation sa kanya na nangyari
late ng third quarter or start ng late ng third quarter last year. Nickel Asia, isang undervalued play. Pahit nga ng Q1 nila eh. Ay, nako. So, di man lang nila nabit, no? 500 million lang yun. So, karoon daw silang expansion sa geothermal. Oh, malayo-layo ba yun, ha? Yung ano nga, yung expansion nila sa solar, malit pa eh. Still insignificant eh. PNB, nakita ng insider buying. Ang tanong, mamimaintain ba ng PNB or makokontrol ba ng PNB yung kanilang NPL? Yung kanilang elevated na NPL with the current economic environment ng Pilipinas, no? Malalaman natin yan sa second quarter. So, A-rate na natiling paboritong yield play. Sinesell-sell nga siya, oh. Kasi nga, expected, magre-rate hike ulit yan eh, sa tingin ko. Pag nag-rate hike, normally talagang sell yung mga rate dyan. APX, sumasakay sa mataas na presyo ng ginto. Ano ba presyo ng ano ngayon? Ginto. 4.7. Still, no? Hirap siyang tumagos na sa 4.8 ganyan, 5,000. Nag-peak na talaga yan, no? Yung gold price na yan. Shangri-La, pinupunta ng mga value investor na naghanap ng high-end. Wala nga eh. Wala ngang bumibili. Ali nga, wala nang bumili eh. Globe and Regional Market Pulse sa US, record high. So, karoon daw sila ng malakas na job report. So, yung worry about economic slowdown sa US, mukhang hindi pa nagmamaterialize, ganyan. Still under control. Gayun pa man, ang focus ngayong linggo ay yung US inflation data. May epekto ba yung ginawa ni Donald Trump sa sa kanila? Mukhang wala eh, no? In fact, parang sila pa nga nag-benefit doon eh. Kasi nga madaming madaming oil and gas companies na nasa both upstream at downstream. So, forecast for next week, which is this week na to, no? Sideways bias. 5.8 pabuntang 6.1 lang. Na parang gano'n na nga mangyayari kasi na-report na yung GDP eh. So, tapos na yung GDP shock. Wala namang magandang naibabalita ngayon sa Pilipinas. Kaya parang walang reason na mag-rally to, ganyan. So, talagang parang sideways talaga yan, no? Earnings season. Ayan. May mga nagre-report na rito. So, abang-abang sa earnings report ng mga companies na hawak nyo or yung mga nasa watchlist nyo. And peso, 60, Mukhang di nabababa sa 60 hanggat si BBM yung presidente. Mukhang dyan na yan eh. Anyways, ayun lang. Nag-open na yung market and we are up 0.07%. Wala na. Hanggang dyan na lang ang PSE. Anyways, ayun lang yung weekly update for today. We'll see kung magkaroon ng recovery ang PSEI now that tapos na yung GDP shock. Babalik ba yung sentiment dito or dyan na siya?